Pag-usapan natin. This is part 2 nung question ng a very good friend of mine. Oops. Ano nangyari? Ayun. No, not there. There. So, so the question is, okay lang ba or mali ba mamili ng message sa church na pakinggan? Mapa-online yan. So, yung pinipili mo yung message makaka-relate ka. So this is a part 2, meron tayong part 1 video. You can check it out. Okay lang ba yun na in part 1 we mentioned about whether you like it or not. If it's a word of God, you have to listen. Why? Because in God's word, kahit sino nagsasalita nun, if it's a genuine God's word, there is a power on God's word. There's a power to transform lives because it's God's word. No, you have to listen. No, the reference na ginamit natin was in 2 Timothy 3:16 and 2 Timothy again 4:3. But these are discussed in the first video. Now, I want to share something funny para doon sa mga ayaw makinig at tutulog-tulog pag nagsasalita si pastor or anyone in the church na hindi ka nakikinig. So again, in the first video, I've showed paano ako mag-research, and it's not like automatic na sa mind ko na kagad. I know the keywords because I've read the Bible, not all but most, yes, I would say. So I have keywords in mind na naalala ko from the passage. I use technology. So, dahil lagi naman ako nasa harap ng computer, it's like someone slept, Paul preaching. Yeah, I think during sermon. So, it's about listening kasi pag hindi ka interesado, makakatulog ka. So, let's give an example in Acts 20. So, ano nangyari doon? I find this funny, pero it hits. Punta natin sa 20. Chapter 20. 9 eh. 9. Ito, yeah. Ito, I think ito yan. So, Paul was preaching. Noong unang araw ng Sanlinggo kami nagkatipon, communion. So, magpira-piraso ng tinapay. Si Paul, nangaral sa kanila hanggang hating gabi. Imagine. So, meron pa ba tayong ganito ngayon? Ibig sabihin, do we still study the Word of God? Do we talk about Jesus hanggang hating gabi? I think there are still some. And I find this very, very good. Kasi kung may pag-uusapan tayo, maraming bagay. Ba't di natin pag-usapan ng salita ng Diyos? Right? So, sa pagkataalis na siya kinabukasan. So, ano siya, parang seminar. So, seminar tayo kasi bukas wala. Alis ako bukas. I have to do a different ministry bukas. So, maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. So, it's very bright. And then in verse 9, nakaupo sa bintana ng isang binata o mga binata. I'm guilty kasi natutulog din ako dati. Sa ibang sa mga messages. So, guilty ako dyan, nakakatulog din ako. Na ang pangalan Etiko. Yeah, I don't know how to pronounce, but Eutico. I would go for Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo. Isipin mo hanggang hating gabi naman. No? So, ang haba ng pag-preach ni Pablo, pagtuturo ni Pablo, si Eutico ay inantok, nakatulog, nang mahimbing. Nasaan siya? Nakaupo sa bintana. So, alam natin, nahulog siya mula sa ikatlong palapag. 3rd floor. First, second, third. Sobrang taas nun. Kung ikaw meron 2nd floor,
sa bahay mo, sa bahay niyo. If you do have a second floor. Imagine third floor, the window in the third floor. Sobrang taas nun. Depends on the house, but the ang ibig sabihin, mataas 'yun. Ikatlong palapag. So nakaupo siya sa bintana, nagsasalita si Paul, inantok sa haba hanggang hating gabi, nakatulog, hindi siya nakaidlip. Okay, the Bible said nakatulog siya ng mahimbing, bagsak talaga. So nahulog siya mula sa ikatlong palapag hanggang sa, na kanyang kinaroroonan, kaya patay na siya. Patay na siya ng buhatin. Okay. Huwag ka matutulog pag may nag-preach. Huwag ka matutulog kapag nagtuturo about God's word. Huwag ka matutulog. Magaya ka dito kay Yuti ko. So, namatay. Ito yung alam kong hindi nakinig sa salita ng Diyos. Namatay. Nanaog si Paul, si Pablo, at niyakap ang bintana. Sinabi niya, huwag kayong mabahala. Buhay siya. Okay? So, that's the faith Paul has. The confidence in Christ. Okay, matakot. Buhay yan si Yuti. Muling pumanik si Pablo. Nagpira-pira siya ng tinapay at kumain. Pagkatapos nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-umaga at saka umalis. Ang binata naman ay buhay na inuwi at ito yung nagdulot sa kanila. See? Tumatawa sila. Okay. siguro siguro nagtatawanan sila sa third floor. Nagtatawanan siya kasi nagdulot ng kaaliwan yan siguro. And then Paul said, uy, yan. Buhay yan. Balik tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan yan. So, it's funny na to know na in the apostles, in the epistles, nagtatawanan yan. Nagdulot sa kanila. Imagine, malaking kaaliwan. Diba? Let's see in English. Ano ba sa English yan? Baka makakuha tayo na mas generation ngayon, ma-English na eh. Okay, let's see. But it's funny. Pagana bro, he conversed them until they departed. The youth obey love and were not a little comforted. Hindi ko naman mag-gets, a little comforted. Nagdulot ng kaaliwan. Ano pa tayo? I don't stick with one translation kasi the translation is there for me to understand. Mag-benefit ako. Kaya nagta-translate. It doesn't mean na nawawala yung, alam mo yun, the authenticity of the Bible. Hindi. It's for you to study it. He talked informally and confidentially with them for long until daybreak. They took the boy home alive, greatly comforted and encouraged. Ang corny naman sa English. Ewan ko, I don't know. Pero sino hindi matatawa na? Tulog ka, bug, patay. Pero again, Paul said, contemporary. Ang corny ng English. I mean, again, the authenticity, it's there. He was in a hurry, waited to be. Thank you. Then the followers took the young man home alive and were very happy. So, yeah, matinding kaaliwan. So, anong version to? Contemporary English version. It's not bad to use different versions. Kung ano yung kaya mong maintindihan, stick with it. So, yeah, pag-usapan natin yan.